Ito, nangangailangan po ng sapat na pondo ang tanggapan po ng Department of Public Works and Highway o DPWH para po dun sa paghukay at kumbaga siyempre para pagpapalalim po ng mga pangunahing ilog upang mapalakas po yung flood control initiative po nito. Ito mismo ay ayon mismo kay Secretary Manuel Bonoan, mga kaibigan. Nagkaroon po ng inquiry sa isinagawa pong Senate Committee nitong nakaraang linggo at ayon nga po kay Secretary, kumbaga nag-propose po sila ng budget para po dun sa dredging at desalting operation. Nung last 2023 pa din, hindi ko nagkakamali palagi na lang pong bigo. Kumbaga para maipasama dun sa General Appropriation Act o yung GAA. Ito upang pag-usapan po natin nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Magandang hapon po, Sec Manuel Bonoan. Welcome po sa palatuntunan Target Owner. At bakit po kaya hindi po naisasama doon sa General Appropriation Act o yung GAA ang proposed budget ng DPWH para po doon sa dredging at desalting, gayong napakahalaga po nito, Secretary? Una po, magandang hapon po sa ating lahat po, lalo yung mga taga-subaybay po ninyo sa ating programa. Anyway, tungkol po doon kasi sa yung sa dredging and desilting program ng department, ito po yung isang dinalagyan sana namin ng priority kasi napansin ho namin na medyo yung mga masyadong mababaw na yung mga riverbeds ng ating mga pangunahing rivers, no? So all over the country. Kasi parang nakalimutan ng konti yung pag-dredge at pag-desilt, and at the same time kasi marami yung mga erosion from kung saan nanggagaling, sa mountain slopes o kaya sa mga bayan-bayan, napupuno po yung riverbeds. Kaya kailangan po nating hukayin yung mga riverbeds para madagdagan natin yung output capacity ng mga rivers natin pagka dumating yung mga tubig baha. Yun po sana yung adhikain ho namin. Ito po yung inaasam na kinukuhan po namin na sana itong maisagawa namin. At hinihingi namin po sa Kongreso na kung po pwede may lagay ngayon sa 2025 program yung kailangan namin budget para makapagsimula na kami comprehensively dito sa mga dredging and desilting projects natin. Nung magsimula po kayo nung taong 2022, napag-alaman niyo po ba na wala po na isasagawang dredging work nung nakalipas na taon? Tama po ba to? Tama po yung observation namin kasi napansin lang po namin. Hindi ko alam po nagsasagawa, but ang napansin lang namin, mababaw na masyado yung mga riverbeds. Kaya tuwing meron hong downpour o meron yung konting malakas na ulan, umaapaw yung mga ilog natin, pupunta doon sa mga low-lying areas, lalo na po sa mga populated areas, kaya nagkakaroon tayo ng problema sa pagbaha. At napakahalaga po nito, Secretary, kumbaga gayong taon-taon, nakakaranas tayo ng malalang pag-ulan, palala na rin yung mga pagbaha, at kapag naman may baha, sinisisi naman sa DPWH na walang ginagawa para po dito. When in the impact po, at wala po ba talagang sapat na budget? Tama po ba, Secretary? Well, 2 taon pa lang naman po kami na umahanap ng mga pundo, at sana nga po, ito lang po yung kasi yung 2022 po, yung 2022, inaamin namin na yung 22 budget yung 22 budget actually nadatnan na namin yan. So, wala naman sapat na pundo na nakita namin doon pang dredging desilting. Noong 2023 naman po, na-prepare na yan bago kami mo po. So, yung 2023 budget. Kasi yung submission ng budget is actually yung sa zona of the President. Nagsimula naman kami ng July. So ang unang full program na inasagawa namin is actually yung 2024 budget na kasalukuyan namin sinasagawa. Lahat ng mga proyekto na ando doon.
So, anyway, nag-request naman po kami doon sa aming proposal, but siyempre, maraming damang other priorities so hindi ho nabigyan ng sapat na pondo para doon sa pagsasagawa ng malakihang dredging and desilting program ng department. So, inulit naman na namin itong 2025, baka sakali naman po mapagbigyan na kasi tama pa. Sa ulat na naman namin doon sa pagdidinig ng mga flood control hearings na kailangan po namin ng sapat na pondo para masagawa namin yung dredging and desilting program po. Sec, nabanggit mo yung flood control. Kamakailan nakausap ka po si Congressman Toby Chanco. Mukhang plano pa imbestigan dahil grabe naging epekto po nitong bagyong Karina po dito lang po sa NCR, sa Metro Manila. Pero may mga pondo na inilalaan doon po sa mga flood control. Ang tanong, bakit ganito naging epekto? Marami naman po nagawa naman over the years. Hindi lang naman. Itong sa administrasyon namin, yung mga tinutuloy ho namin yung mga programa na sinasagawa na po, lalo sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Kasi itong sa Metro Manila, yung Flood Control Management Program, ang isinasagawa po rito, meron yung isang master plan na po dito for Metro Manila, na yan po yung basihan kung ano yung mga projects and programs being implemented to to address yung flooding Metro Manila. Ang kwan lang po natin dito, ang parati kong sinasabi, ang engineering solution is just one part of the solution to the flooding problem in Metro Manila. Marami pong pinanggagalingan ng problema po nito, including Metro Manila. Kasi dito sa Metro Manila, nasagawa na namin isagawa na ng DPWH ang pagkukumpuni dito sa Marikina and Pasig Rivers. Nataasan na po yung mga flood walls at saka na-desilt na. So, nakita naman po ninyo na wala nawala. Hindi naman ho umapaw. Walang umapaw na hindi umapaw na pumunta sa loob ng Metro Manila. Ang problema lang sa Metro Manila hindi na ho kagaya ng mga nakaraang taon na meron pa yung mga open spaces na pwedeng pagdaluyan ng magkapagpunta ng rainwater. Ngayon hindi po, konkreto na po ang at dire-diretso na sa drainage. Dapat para pumunta doon sa pumping station. Ang problema, ang drainage ng Metro Manila is more than 50 years old. Lumang-luma na po yan. Maliliit po siguro yung mga tubo. Hindi na angkop doon sa talagang dapat na capacity niya para kuha niya yung tubig baha na yung runoff tubig baha sa inside. Kapag nagkasabay-sabay na talagang hindi kakayanin. Kaya dalawa po, silted na po yung mga tubo na yan. Napuno-puno na ng silt na. Hindi na po nagpa-function completely. Pero kagandahan naman, Secretary, cut ko lang kayo saglit. Kumbaga mabilis naman na maibsan, kumbaga yung pag-alis agad ng tubig, balik agad sa normal ka agad. Yun lang po kasi may mga pumping stations na na-rehabilitate nadagdagan din yung mga pumping stations over the years nung nagkaroon tayo ng Ondoy noong 2009. Marami po naman naidagdag na pumping stations at na-rehabilitate na po yung mga iba para mas malaki yung mga bomba na nilagay na po doon. So medyo mabilis naman ng konti yung pagdaloy. Pero kaya lang mas mabilis sana kung makumpuni rin yung internal drainage ng Metro Manila at saka control naman po yung pagtatapon ng basura. Tama po. Dapat po talaga disiplinado. Ito po yung sinasabi ko na hindi lang po yung engineering solution po. Titingnan natin na tumugon sa lahat ng problema ng pagbaha. Okay, Sec, ano po reaksyon nyo at nang sabihin po ni Senador Joel Villanueva na tiwala sila sa pamumuno bilang Public Works Secretary? Maraming salamat naman po sa pagtugon ni
ni Senator Villanueva, talagang ginagawa naman po natin lahat. Yung nakikita kong mga kailangan gawin at kumpunuhin para at least nandoon po yung engineering intervention na tinatawag ko, engineering intervention. Pero para mapagtulong-tulungan sana natin lahat ay yung pagtugon sa problema ng pagbaha, kailangan buong sambayanan ang dapat magtulong-tulong. Siguro naman po, hindi naman po siguro naman ng DPWH, yung pangungulekta ng basura, kaya yung mga inter-drainage, yung mga ganon, yung mga relocation ng mga informal settlers, yung mga ganon po. Apa. So marami po yung ganon. Dapat lang pagtulong-tulungan po natin. Okay, at kami nagpapasalamat po, Secretary Manuel Bonoan. Sec, baka meron kayong mensahe sa publiko at samantalin po natin ang pagkakataon na to. Ay, nakakaasa po kayo na ang Department of Public Works and Highways po, yung mga flood control projects, yung engineering intervention po, yung engineering intervention to address yung flooding problems, yung immediate at saka critical, sinasagawa po namin yan. At sinasagawa rin po namin yung malalaking projects under yung mga master plan for river basins. Apa. All over the country po yon, yung master plan. 18 po yung river basins natin. Lahat ito meron pong sariling master plan. At yun po ang basehan namin, ang aming sinasagawa mga proyekto na malalaki po dito sa mga river basins po. Okay, at salamat po, Secretary Manuel Bonoan ng DPWSEC. Salamat po. Salamat din po sa pagkakataon. Mabuhay po. Yan po si Secretary Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highway. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Ka-Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.